nag-check yung anointing, yung pagsama ng Diyos ay naroon. Amen. Sikapin po natin praise and worship team. Anong katin nyo sa baon, yung mga dating kantahan. Request ko lang po sa inyo. Okay? Praise God kasi kami mga nasa ano na, mga century Christians. Gusto po namin yun. Praise God! At sa oras po ito ay salamat sa Diyos sa presensya ng ating mga kapatid. No? Yung ating mga kapatid na nasa Santon, Northville, palapakan po natin yung ngayon nagtatiran eh. Bananakunan na ako special number. Sa susunod, meron na yan. Amen. Praise God. Pero sa June ay bananakunan na nito sa Mindanao po ako Kayo-kayo po narito. Amen. At aayusin ko po yung schedule. So, si Pastor Ronnie, tatayo na po yan. Amen. Palapakan po natin si Lord. Si Dan Jose, kayo sa kalapakan yan. Si Kuya Sam, naghahanda na. Praise God! Tinutuloy tayo sa Panginoon. May karapat-dapat po siyang paglingkuran. Amen. Wala tayong karapatan pumanggi. Dahil hindi naman po tayo may-ari ng ating buhay. Amen? Ang Diyos po. Kaya siya po may karapatan na ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Kapag po masunod, manatiling lang po sa Bulacan eh. Kaso talagang may mga kapatiran din po tayo. Jesus my life. Kung pagkakabalahin po natin, amen, kaamoy natin, amen po ba? Pare-pares po. Ngayon nagbabananakunan din po sila sa Mindanao. Amen. Ganun po mabuti ang Diyos. Amen. At mananalangin po tayo na magkaroon pa po ng mga outreaches, mga chapters ng Jesus My Life. At bago po yan, kailangan po na tayo magbubog ng mga leaders. Amen po ba? Praise the Lord. Alam niyo, hindi naman po mahirap maglingkod sa Diyos eh. Dahil ang Diyos po ay sasagot natin ng ating mga pangailangan. Amen. So sa oras po ito, bago po tayo lalako doon sa ating pag-aaral, makipugas muna po tayo sa ating pinag-aaral ngayon na kung bakit tayo narito. Okay? Sa unang Pedro, chapter 2, verse 24. Okay? Atin na munang alalahanin itong isang verse nito na napakahalaga. Okay? Okay, sabi po nito sa 24, sabi po ni St. Peter, sabi niya, siya mismo. Siya mismo. Okay, si Jesus po yun. Ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Sa punong kahoy. Upang kayo'y mamatay sa mga kasalanan. At mabuhay sa katuwiran. Okay? Dahil sa kanyang mga sugat, ay gumaling kayo. Palakpakan po natin ating Diyos sa lahat. Magaling na ba si Mama Lulit? Si Mama Lulit. Praise God. Magaling na si Mama Lulit. Okay. So, kagabi, kahit po ganun siya, inatake po siya ng asin. Dahil, ano yun, nasarapan sa paglaba, nakalimutan kumain. Inisahan siya ng Diablo, wala siyang ganang kumain, hanggang sa yung asin ay tumaas, panay na usukan niya. Pero dahil kagabi, hindi ko nagdeklara, na nakita ko na kailangan ni Mami Lulit na kumain. Pero dahil pinag-pray natin siya, at tayo po ay nasa prayer and fasting, ayaw ko pong sirain yung panampalataya ko sa Diyos. Okay? So, hindi ko siya pinakain. Okay? So, hindi ko pinakain. Kasi, nakita ko talaga kasi wala siyang kain. Tapos pa na-isuka, naubos na yung, naubos na yung laman at tiyan niya. Kaso nga lang, kapag nasa presensya natin ng Panginoon, kontrolado na po ng Diyos ang lahat. Kaya kahit nakita
nagsusuka at wala ng laman ng tiyan halos, hindi ako nag-decide. Mami Lulit, may uli pa silang sa bahay. Mami Lulit, kumain ka. Hindi po. Kasi po, nasa panampalataya po tayo. Amen? Kailangan tayuan natin ating panampalataya mabuhay o mamatay. Amen? At salamat sa Diyos, tingnan ko si Mami Lulit, magaling na siya. Praise God! Hallelujah! Okay, church! Atin po itong alalahanin, okay? Na si Jesus mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa pulong Calvary. So yung kasalanan mo at kasalanan ko, nung wala pa tayo sa Panginoon, hello, lahat ng yun, kinuha na ni Jesus sa akin at sa iyo. Amen? When we say kinuha na ni Jesus, ang kasalanan natin, tayong lahat, kinuha niya na, meron pa bang natira? Meron pa ba natira? Kinuha niya na eh. Dinalalan ko niya sa kanyang katawan, nasa katawan niya na, tapos yung katawan niya, ipinako niya na. Ilan po ba? Ipinako na. Ibig sabihin, kasama ng kanyang katawan, yung ating mga kasalanan. Ibig sabihin, wala ka ng kasalanan. Sabihin mo na sa katabi mo, wala ka ng kasalanan. O, nagre-remind po sa akin ngayon na kung gumagawa tayo ng kasalanan ngayon, na dapat pala, wala na tayong kasalanan. Nakikinig ko ang lahat. Napakaganda ang sinasabi ko ni Pedro na ang mga kasalanan pala natin ay dinala na, kinuha na ng Panginoon Kristo, dinala niya sa kanyang katawan at yung katawan ay pinako sa cross. Ibig sabihin mga kapatid, napakaliwanag na wala ka ng kasalanan. Amen? Ngayon, ito po'y wake up call sa atin, reminder sa atin, na wala na pala tayong kasalanan. Bakit ako pa nagkakasala? Amen po ba? Dapat pala, 2,000 years ago, lahat ng kasalanan ng tao ay kinuha na ni Jesus sa atin. Ibig sabihin, dapat hindi ka na gumagawa ng kasalanan. Kalabitin mo yung katabi mo, huwag ka na gumawa ng kasalanan. Kinuha na ni Jesus ang kasalanan mo. Amen! Kinuha na! Ibig sabihin yung kasalanan mo, bayad na! Amen? Ang gagawin na lang natin dahil bayad na, kung hindi ka pa nakapagsisisi, pagsisihan mo na lang! Kasi bayad na eh! Amen? Bayad na! At ang gusto ng Panginoon, ang sabi ni Pedro, dahil kinuha na ni Jesus ang ating mga kasalanan, wala na tayong kasalanan, hindi na pag-yun, banal na tayo sa harapan ng Diyos. Amen, holy na tayo. Ibig sabihin ng holy, free from sin. Kasi wala na nga po, kinuha na ni Jesus. Amen? Wala na tayong kasalanan. Ibig sabihin, wala ka ng kasalanan. Sabihin po natin sa ating mga sarili, wala na akong kasalanan. Kinuha na ni Jesus. Amen! Kaya naman kapatid, dahil kinuha na ni Jesus ang mga kasalanan natin, ang sabi ni Pedro, kailangan na daw tayo mamatay sa kasalanan. Ibig sabihin ng patay ka na sa kasalanan, ang patay po ba kaya pang gumawa? Gumalaw, umilos? Di ba hindi na? So ibig sabihin, mamatay ka na sa kasalanan, wala ka nang alam gawin na kasalanan. Amen! Hello? Nanoon po ba natin, church? Dapat po natin i-appreciate ang ginawa ng Panginoon Kristo. Church, nag-remind po sa atin ang verse na ito na, Lord, thank you ha. Wala na pala akong kasalanan. Kahit nagkakasala ako noon, o kahit ngayon, thank you ha, dahil wala na pala akong kasalanan. Amen? At ang sabi nito,
mamatay na tayo sa kasalanan, wala na tayong gawing kasalanan, wala na tayong alam, inosente na tayo. Pag ginanungan tayo ng kasalanan, ay, inosente ako dyan, di ko alam yan. Amen po ba? Inosente na tayo. Pag ginanungan tayo ng kasalanan, sabi ko, ay, ano ba yan? Di ko alam yan. Amen po ba? Ay, yung pagsisinungaling, hindi ko alam yan. Yung pagmumura, hindi ko alam yan. Patay ka na sa kasalanan eh. Wala ka nang alam sa kasalanan. Amen po ba? Ay, pagsusugal, wala ko alam dyan. Ano ba yan? Hindi ko alam talaga yun. Pagbababae, ay, hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Paglalaki, ay, hindi ko alam yan. Amen po ba? Pagbibisyo, ay, hindi ko alam yan. Inosente ako dyan, sorry ha. Hindi ko alam yan. Kasi nga, patay ka na sa kasalanan. Pero, kung ginagawa mo pa, ay, magbigo pala ang Diyos sa buhay mo. Amen? Dapat, mga kapatid ko, wala na tayong alam na gawing kasalanan. Amen. Amen? Pag inaalukan tayo ng kasalanan, sabihin po natin, ay, hindi ko alam yan, sorry ha, inosente ako dyan. Amen? Amen. At ang sabi roon, mabuhay na raw sa katuwiran. Amen? Dahil wala ka ng kasalanan, kinuha ni Jesus, ibig sabihin, dito ka na sa katuwiran, sa katotohanan, sa matuwid na daan. Amen po ba? Sa matuwid na gawain. Amen, sa matuwid na buhay. Ito na yung nakaran mo. Amen po ba? Amen. Ganoon po ba natin mga kapatid ko? At ito po. Kaya alam niyo, kahit wala tayong gamot, ang sabi 2,000 years ago, at sa mga sugat ng Panginoon, tayong lahat ay magaling na. Hindi po yung magalingin pa lang, kundi tayo ay magaling na, gumaling na, claim ka lang, inikilala ka lang sa ating nakalapit. Lord, thank you, magaling na ako 2,000 years ago. Panginoon, salamat sa healing power na patuloy kong dumadaan. Amen po ba? Amen. Gagaling tayo. Dahil gumaling na. Kung magkakasakit pa lang, alam nyo, dahil sa kanyang mga natay, mga sugat, ilan, ang sugat ni Jesus, 39. Amen? So, bawat sugat na yun, may kapantay po yung sakit. Ilan ba ang sakit mo? Hyperacidity? Meron kang almoranas? Meron kang, ano bang sakit mo? 5? O, meron pang 34 na natay para sa'yo. Amen? Ibig sabihin, available pa ang kagalingan. Amen po ba? Na mababa sa atin. Amen po ba? Sa mga natay ni Jesus Christ, tayo'y magaling na. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Okay. Kaya naman yan, mag-partake po tayo. No? Ito yung pinakamalaga na sinabi ni Jesus Christ, yung pag-partake natin, doon po sa sa tinapay, at yung po juice, no? Yun po ay sumasagisag sa kamatayan, amen, sa katawang sugatan at sa dugong, dumanoy-dumana sa katawan ng Panginoon sa Kristo. Yun po ay sumasagisag. Nagsisimbolo po yan na it is finished. Amen. Amen po ba? Pinatawad na tayo, pinagaling na tayo, tayo po ay malinis na. Kaya, tama na sa kasalanan, mga kapatid, tama na. Nakakahiya na kay Lord. Tama na. Ayusin na ang buhay. Tama na. Parang awa ko na. Tama na sa kasalanan. Mabuhay na tayo sa katuwiran, sa katotohanan, sa tama. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po niya, do this in remembrance of me. Yung pong pagpira-piraso ng tinapay at yung pong salo. Amen. So yan po ang Jesus My Life family. Yan, then tayo bilang pamilya, dinideklara po natin yan as quarterly fellowship na rin. Amen po ba? Na magkasama-sama po tayo bilang pamilya, nagkakaisa sa Panginoon, nagkakaisa sumasamba at nagmamahal. Amen! Palampagan po natin ang Diyos sa Lord. At ngayon po mga kapatid ko, ito po ang ating pong pag-aaral ngayon. Amen? Amen. Palampagan po natin ang Diyos sa Lord. Now,
the 7 ways to praise the Lord. Kailangan po natin itong pag-aralan. Bakit? Ito po ang maraming problema sa maraming Kristiyano habang nasa praise and worship. Habang kumakanta. Mache-check po natin ito habang pinag-aaralan natin. Hindi ko man kaya maubos ito kasi pito. Hindi ko alam kung ano masasabihin ko ito. Okay? Okay. Ang alam ko, natitiwala ako sa great teacher natin, ang Holy Spirit. Amen? Now, nakita ko po kasi na malaking problema ito sa GMLF family. Nakikita ko siya during the praise and worship. Ngayon, ang sabi ko nga sa Lord, ano bang ituturo sa mga tao na kung ano yung nakikita kong problema yung mga inuuna ko. So ito po yung nakita ko. Okay. Ang sabi ko sa Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Sabihin niya po natin, praise the Lord. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, praise the Lord. Praise the Lord. Lakasan po natin, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Okay. Let everything that has breath. Lahat po ba ay mahininga? Amen. Okay. Lahat ng mahininga ay magpuri sa Diyos. Sabihin po natin ulit, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Once again, sabihin po natin, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Yung iba, humigili lang. Dito pa lang, hindi na natin napupuri ang Diyos eh. Hindi natin makukuha ang Diyos sa pangiti-ngiti, ha? Alam ko naman mga sweet smile na yan. Okay? Pero kailangan po natin sabihin ang praise the Lord. Amen. Kasi lahat ng kung may hininga ay magpuri sa Diyos. Amen. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Okay? Amen. So lahat ng may hininga. Ngayon po, paano po ba magpuri sa Diyos? Kasi, sabi ni David, diba sa Psalms, na lahat na may hininga ay magpuri. Paano po ba magpuri sa Diyos? Ngayon, meron pong 7 Hebrew words of praise. Isang salitang praise, pero merong na-translate ito, nabigyan ito ng meaning. 7 meaning yung salitang praise sa Hebrew. Alam po natin, ang pinaka-original translation ng Biblia ay Hebrew. Amen po ba? Salita po yan ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Amen po ba? Amen. Okay. So, paano po ba magpuri sa Diyos? So, the Bible teaches us the proper way to praise the Lord. Ang Biblia po, pupunta tayo sa Biblia, huwag po tayo magpuri na gusto natin. Amen. Meron kasi mga nagpuri, gusto nila. May mga paraan sila magpuri. May kanya-kanyang paraan paano magpuri. Amen po ba? Pero paano po ba through the Bible na sinasabi po na isang psalmist na sa King David? That kind of praise, no? Ano niyo po ba? Ang mga Hebrew people kasi, mga Israelites, iba sila po magpuri. Sa Exodus, sa book of Exodus, diba? Nung sila po ay palalayain na ng Pharaoh, ang sabi nila, oh sige, mag-worship na kayo, sumamba na kayo, mag-piyasa kayo sa Panginoon ninyo. Pero okay na kayo, dyan na kayo. Anong labisingin nila? Dyan na kayo sa malapit. Ayaw silang pakawalan ng Pharaoh. Pero ano sabi ni Moses? Ay, hindi pwede. Kasi baka makita ka ng mga Egyptians na the way we worship, na hindi nila po magugustuhan. Kasuklan-sukla ang aming the way we worship. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid ko, hindi pare-pareha ang worship. Amen po ba? Ang pagpapraise and worship ng maraming tao, kasi may example na po yan, sa bayang Israel at bayang Egypt. Okay? So yung worship naman ng mga Hebrew ay kasuklang-suklang sa mga Egyptians. Pero mga kapatid ko, yun po ang tama. Bakit?
ganito po sila mag-worship. Praise the Lord. So, let everything that has breath praise the Lord. Deserve ng Diyos na pupurihin siya. Amen. Deserve ng Diyos na sambahin siya, unahin siya, paglingkuran siya. Amen po ba? Amen. Nanaw po ba natin? Amen. Bawat salita ay nananin po natin lahat para awa nyo na, para magkaroon ng pagbabago ating buhay. Okay? Deserve ng Diyos na purihin siya. Amen. Deserve ng Diyos na unahin mo siya. Tandaan mo yan. Purihin ng Panginoon. Karapatan na yun. At ibigay natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. Deserve niya. Ibigay natin sa Kanya. Hinihingi natin ka sa malit siya. Ibigay natin. Amen? Yung sampay siya, ibigay natin. Deserve niya. Karapatan na yun eh. Amen po ba? Ano? Wala bitibig ko tuloy mo. Karapatan ng Diyos na unahin siya. Hindi yung pamilya mo. Pag-aaral mo. Negosyo, trabaho mo. Amen po ba? Deserve ng Diyos yun. Amen. Nawa, tumakbo sa iyong Espiritu. Amen? So, naghahanap ang Diyos ng papupuri. Amen po ba? Tayo din naman ay pumupuri ng tao, di ba? Bantayan nyo kung kayo po ay pinupuri ng tao, baka naman kayo na lang ay parang inututo na, ha? Iba yun. Okay, kasi may kailangan sa inyo. Amen? Di ba, syempre, tayo pumupuri na naman tayo sa tao. Uy, ang cute naman, ang galing naman. Diba? Praise ka, ang galing talaga, sis. Bro, ang galing mo talaga. Galing na suot mo, bro, sis. Galing nga, di ba? Okay. Pumupuri din po tayo ng tao, pero the highest praise belongs to God alone. Amen? Praise God, hallelujah. So, ano po ba ang mga salitang praise sa Book of Psalms? No, the 7 Hebrew words of praise. Okay, number 1. Ganito po mag-praise ang mga Israelita. Dahil tayo po ay mga spiritual Israelites. Amen? Amen. Tayo na po ay mga spiritual Israelites kapag tayo nagiging kabahagi sa karya ng Diyos. Okay, number 1. Ang salita pong yada. Yada. Okay? Mamaya kakantayin po natin yung 7 ways to praise the Lord. Okay. Ang salitang praise ay meron pong 7 Hebrew words. Isang praise na word pero na-translate po siya into 7 Hebrew words. At ang una, ito po, yada. Ang salitang yada, of course, Hebrew word po yan. Okay? Ang unang word ay yad. Ibig sabihin ng yad is to have an open hand. Okay. Let everything that has breath praise the Lord. At ang salitang praise, ang una ay yada. Ang ibig sabihin, there are 2 words in yada. Amen po ba? Yad is to have an open hand, direction, and power. Yan ang ibig sabihin ng yad. Okay, anong ibig sabihin? The second word is up. Ibig sabihin ng up, referring to Jehovah. Pag pinagsama natin ang yad at saka yada, open hands, hands out, hands out. Praise po yan. Directed to Jehovah. Ibig sabihin, mga kapatid ko, kapag umaawit tayo sa Panginoon, dapat meron tayong open hands. I sing praises to your name, oh Lord. Hello? Amen. I sing praises to your hands out, hands up, hands out, open. Ito yung maraming problema sa time ng worship.
Pero, let everything praise the Lord. Yung iba, sabi nila, I sing praises. Madalas ko yan, nakikita. Ano? I sing praises to you. Magmula ngayon, iniaral ko to sa inyo para yung magbula. Amen. Ang ibig sabihin ng yada is a kind of praise. Everything that has breath, praise the Lord. Ang yada ay open hands, up, out. Directo, Jehovah or God. Church, kapag tayo umaawit sa Panginoon, dapat nakataas, nakabuka ang ating mga kamay. Hello? Amen. Dalangin ko next Sunday, wala na yun. Amen! Malampakan po natin si Lord. Hindi nataas ang mga kamay. Ang sinasabi natin, ay naku, hindi naman kasi ako expressive. Ayoko naman magtaas ng kamay. Hindi ako emotional. Ayoko talagang magtaas, mag-open ng kamay kasi ano naman yung maganda na suko eh? Eh di wow. Alam naman nila sa puso ko eh. Kahit hindi ako magtaas ng kamay. Hindi ako mag-open ng hands. Alam ng Diyos. Pero kapatid ko, it's a part of praising and worship ang pagtaas ng kamay. Amen. Ang pag-open ng kamay. Amen. Hello! Salamat sa Diyos. Palagpagan po natin. Kung maunawaan lang po natin, biblikali ng malalim, kung sino ang ating sinasamba. Kasi yung iba nahihiya. Naku, pag nagsasak na, naku, nandiyan pa naman yung crush ko. Nandiyan, naku, nahihiya naman ako magtaas. Bakit ka ba nandito sa church? Di ba para mag-worship? Amen. Para mag-praise? Eh bakit hindi mo maitaas ang kamay mo sa Panginoon? Yung iba na gano'n. I sing praises to you. Nanaw po ba natin, church? Mga kapatid, pumalakpak po tayo sa di ba noon, pag tayo nanonood ng basketball, kapag yung ating hinahangaang team ay nananalo, ay praise, wala ka ng praise ko. Dapat, ganyan ang ibigay mo sa Panginoon. Amen. Maayos na talaga mag-worship ngayon. Praise and Jesus is my life pagkatapos nito. Amen. Amen! Di ba? Pumapalakpak tayo! Kasi nanalo yung team natin noon. Napapasigaw! Amen! Napapataas ang kamay! Di ba? Napapatanong pa! Kapatid, dapat binibigay mo sa Panginoon ang kanyang kagalakan. Amen. Amen po ba? Amen. Okay! Alam niyo po ba, ang pagtaas ng mga kamay ay sinasabi po natin sa sarili natin na complete surrender
Amen. Amen po ba na hindi po natin kaya ang buhay kung wala ang Diyos? Walang magagawa ang diploma mo, certificate mo, Amen. pinag-aralan mo. Ang kagandang babae mo, kagandang lalaki mo, walang magagawa yan kung hiwalay ka sa Diyos. Amen. Stand on total trust to God. Amen. Alam niyo po ba mga kapatid ko, meron kapangyarihan ang pagtaas ng kamay. Tingnan niyo yung labanan. Tingnan niyo yung labanan ng mga Israelita between the Israelites and Amalek. Anong sabi niyo? Ang sabi ni Moses, sabi niya kay Josue, hoy, sabi niya, kumuha ka ng mga lalaki para sa atin. Lumabas na at lumaban. Kami naman ni Aaron, ako, pupunta kami doon sa bundok. Habang lumalaban kayo, pupunta kami doon sa bundok. Nakatayo ako doon, nakatayo kami doon. Nakataas ang kamay. Hello! Si Moses, habang lumalaban, si Joshua at ang kanyang mga tauhan, nakataas ang kamay ni Moses. At pag nakataas ang kamay ni Moses, makinig po tayo lahat. There is power in lifting hands. Pag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo sa labanan sila Joshua. Amen. Hello? Kapag bumaba ang kamay ni Moses, natatalo ang bayang Israel. Biro mo, si Moses, maghapon siyang nakataas ang kamay. Hindi ko alam ilang oras siya nakataas. 5 o 8 hours. Pag nakataas, panalo ang bayan Israel. Pag nakababa, talo. Every time, nananawit na si Moses. Nanawit, biglang natalo. Ang ginawa ni Aaron, magkabilaan. Gumawa sila ng batong pinaupo, tapos inalalayan nila yung kamay ni Moses. Maghapon, hello, kailangan talaga eh. Kailangan talaga sa church, sa mga churches, meron talaga mga co-servants. Hindi kaya ng pastor. Amen. At huwag din naman magmamalaki ang pastor. Dahil sa katalinuhan niya, nagtatagumpay ang church. Ang Diyos ang nagpapatagumpay sa church. Amen. Amen. May lumalaban, may nananalangin. Hello. Kaya ano mga intercessors, mga nag-prayer fasting, tama lang yung ginagawa natin. Amen. Then, sa pananalangin, nakataas ang kamay natin sa Diyos. At habang tayo nananalangin, ibig sabihin nakataas ang ating kamay sa Diyos. Through prayer, nananalo ang church ng Jesus My Life. Amen. Habang tayo nananalangin sa pamilya, nakataas ang kamay mo sa family, mananalo ang pamilya mo. Amen. Hello! That's difficult. Pero pag nakababa na, sumusuko ka na sa prayer, nakababa na yung kamay mo, wala na. Pinabalato mo na ba sa demonyo yung mga kamag-anak mo, yung pamilya mo? Alam nyo, everyday in my life, kasama ko ang aking pamilya, kadugo, kamag-anak, pamangkin, ako, lahat yan sila, Germany, Bukidnon, Bulacan, araw at gabi pinapipray. Amen? Ngayon mga kapatid, alam nyo, nung ginawa ni Moses yun, nila Aaron at Hur, alam niyo po ba, na sila po ay nananalo. At ang sabi po sa verse 16, ang Diyos ang makipagdigma. Kung bakit sila nananalo sa labanan? Dahil ang Diyos ang nakikipagdigma. Bakit? May total trust and total surrender si Moses sa Diyos. At sinamahan pa siya ni Hur at ni Aaron. Amen po ba? Amen. At ang sabi dito sa verse 16, mga kapatid ko, pag nakataas ang kamay, nakataas ang ating kamay,
suko. Ang Diyos ang makikipagdigma. Ang sabi ni Moses, may kamay sa patawat, ang Diyos ang makikipagdigma sa sariling lahi na ito at magpakailan-kailan pa man kasama tayo doon. Jesus is my life, church. Amen. Sa sariling lahi noon at magpakailanman na sariling lahi. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid ko, habang nakataas ang ating kamay sa Diyos, mananalo tayo. Huwag mong tingnan. As long as nakataas ang kamay mo sa pamamagitan ng panalangin, kapatid, mananalo ka. Huwag ka malungkot. Huwag mong tingnan ang nangyayari sa loob ng bahay mo, sa labas ng bahay mo, sa mga kamag-anak mo. Enjoy the celebration habang naglilingkod ka. Pag nakikita ng Diyos, masaya ka, naglilingkod, at hindi ka nalulungkot, gagalaw siya dun sa pamilya mo. Hello? As long as nakataas ang ating kamay, kaya walang magbaba ng kamay. Pero mo, pag magpa-praise and worship tayo, isang kanta pa lang. Sabi na paawit, "Kamonita sa atin ang mga kamay sa Panginoon!" Nakataas. Mamaya, hindi pa natapos yung kanta. Ganun na. Ganun na. May ganun. Nanawa ba natin? Kapatid, pag nagtaas tayo ng kamay natin, tayo makikinabang. Nakikita ng Diyos siya na mataas ka. Amen. Ibig sabihin, nagtitiwala ka sa kanyang kapangyarihan. May total trust ka and total surrender sa kanya. Yan ang ibig sabihin ng pagtaas ng kamay. Kaya next Sunday, wala na pong ganon-ganon. Wala na pong ganon-ganon. Lahat nakataas ang kamay sa Diyos. Lahat naka-open wide sa Panginoon. Amen. At hindi lang po yan sa loob ng church. Amen. Habang naglalakad ka, praise God, thank you Lord. Thank you Lord. Buhay po ako. You're praising the Lord. Amen. Praise God. Habang nagkasip mo yung mic mo, praise God. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Ayun po ba? Panginoon, kaya wala pa akong trabaho pero naniniwala ko ako. Thank you Lord. Magkakaroon ako ng trabaho. Amen po ba? Amen. Okay, that is the praise, mga kapatid ko. So, naunawaan po ba natin, mga kapatid ko, may kapangyarihan ang pagtaas ng kamay. May power pala yan. Bakit pagdating ng praise and worship sa Sunday, wala nang magbababa ng kamay, ha? Amen? Amen. At pag nakalimutan naman ng katabi mo, huy, sabi mo, yada, mag-yada praise ka. Amen! May part na yung mga students. Mag-yada praise ka. Okay? Okay. Ganito number 2, dito ako magtatapos. Mag-5:40 na. Okay. Hoy! Huwag natin kalimutan sa mga awitan, mag-yada praise and worship ka. Amen. Yada! Praise the Lord. Amen. Okay, the next. Ng every word ng praise. Toda. Hindi po yung sa mga tricycle na toda, ha? Ang ibig sabihin ng toda, mga kapatid, this is the thanksgiving testimony praise. Pag ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos, nagpipraise ka na sa Diyos. Amen. Alam nyo, mapapalan po yung mga nag-testimony dito. Laging nag-testify kasi nagagalaw po nila ang toda praise. Nagagampanan mo na ang iyan ang praise. Nagagampanan mo pa ang toda praise. Hagan po ba? Ano? Ang toda praise is the thanksgiving testimony praise. Ibig sabihin po, nangyari na
Amen. Yung iba, ginawa na ng Lord ng himala, ayaw pa rin na nahimik pa rin. Kaya tuloy na utudot ng ibang himala. Hindi marunong magpasalamat. Amen? Kapag patuloy ka, nagpapatotoo, tuloy-tuloy rin ang himala mo. Amen. That is a total praise. Amen po ba? Being thankful is a praise to God. You know what? Ito po, the Thanksgiving Testimony Praise. Ito, example po natin. Lagi kong nababanggit dito sa pulpito. Sa Luke chapter 17, verse 15 to 19, merong 10 kitungin. Alam na yan. Okay. Diba, habang naglalakad si Jesus Christ, sinalubong nila. Pero hindi sila lumapit kay Jesus Christ. Kasi ang alam ng mga kitungin ng mga tao, ang may mga ketong noon, nagsama-sama sila. Hindi sila pwedeng makipag-alubin o lumapit sa tao. At pag pinalapit sa kanila, sasabihin nila, marumi, marumi, marumi. Sasabihin nila yun. At ano niyo po ba? Ang mga kitongin, manhid yan. Nag-iiwagan sila ng mga gulay. Pag nahiwa yung kamay nila, yung daliri nila, wala silang pakiramdam. Yan ang may ketong. Okay? Pero, alam naman po natin, na sila po'y lumapit kay Jesus. Ay, may po ba? Yung mga kitongin na yun, literally, may ketong sila. Lumapit sila kay Jesus at nagmamakaawa na sila'y pagalingin. Amen? In the church? Amen. Wala man tayong keto na literal. Pero maraming Kristiyanong ketongin. Mga manhid. Amen? Hello? Mga ketongin, manhid sila sa Panginoon. Hello? Kaya itong mga 10 kitongin, ang sabi ni Jesus, sabi niya, Panginoon, habag kayo sa amin. Pagalingin niyo kami. Sabi ni Jesus, magpasuri kayo doon sa pari. Magpasuri kayo doon sa pari. Tapos di, umalisa sila. Nung pag-alis nila, yan ang sinasabi ko kay Mami Lulit kagabi, Mami Lulit. May gradual na healing. Yung pinag-pray ka na, pero hiningi mo yung kagalingan, pero hindi pa rin. Habang naglalakad ka, pag sa bahan, naranasan mo yung healing power. Maraming ganyan sa mga naghihimala. Yung mga naghihimala, hindi galing sa demonyo, ha? Dilihan sa nila, tapos, ganun pa rin yung pilay. Nilihas na to para gumaling. Tapos gumaling pa rin yung pilay. Pero alam nyo, mga nag-testify na pag-uwi nila sa tahanan habang naglalakad o kahit sa tahanan sila, doon sila gumaling. May ganyan. Alam ka ba natin si Lord? Kung meron naman tayo mga pinag-pray, hindi pa gumagaling instant healing o yung instant healing, huwag kayo magduda. Huwag magduda. Darating din kasi nag-pray na tayo. Amen. Amen? Praise God. So, alam nyo, ang sabi po ni Jesus Christ, kasi napansin nung sampo, na gumalang siya, malinis na si Ay, malinis mo. At napansin nung isa, uy, malinis na ako. Nagbalik siya ngayon. Kay Jesus, nagbalik siya. Sabi niya, malinis na siya. Ang sabi ni Jesus, di ba sa po yung pinagaling, nilinis, nasa iyo siya. Ibig sabihin ng kapatid ko, itong toga praise ay napakahalaga. Amen. Yung Thanksgiving testimony ay napakahalaga. Hinahanap ng Diyos. Pero ayaw mo ang patutuo paglinggo. Hello! Toga praise. Alam niyo kung grateful ka sa Diyos, ikaw yung taong mahilig magpasalamat sa Diyos, lagi kang mag-praise, magtotoda praise. Amen. At yung po yan sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5:18, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for His concern was. And everything, give thanks, for this is the will of God. Sa lahat daw po ng
bagay. Yeah. Kahit, ganito po yan, sa lahat ng bagay, ay dapat tayo magpasalamat. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi pa nangyayari. Amen? May mga bagay din naman nangyayari na. Amen? So yun, kasama po yun sa lahat ng mga bagay. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung mga lahat ng bagay, yung mga hindi pa nangyayari pa sa Panginoon, kahit hindi pa ako magaling, salamat po sa kagalingan. Amen? Panginoon, kahit hindi pa po ako parang manaba ko makapagtapos ang pag-aaral, Panginoon, salamat po. Dahil nagtatapos po ako. Amen? Panginoon, ito ka na po, hindi pa po nababago. Panginoon, salamat po, alam ko po, babaguhin niyo po siya. And everything give thanks to the Lord, for this is the will of God, through Christ Jesus. Amen po ba? Amen. Dapat tayo po ay mahilig magpasalamat sa Diyos. Ano mang nangyayari sa ating buhay, magpasalamat tayo sa Diyos. Imbis na magmumurmur tayo sa Diyos, magpasalamat na lang tayo sa Diyos. Kasi yung mga pinag-pray mo sa Panginoon, hindi naman nangyayari. Dapat sabi mo, Panginoon, kahit hindi pa po sinasagot ang panalangin, salamat po, naniniwala po ako, sasagutin niyo po ako sa oras at panahon mo. Amen! Amen. Ano ba yan? Ay, nasa ako na lalaki ng mag-asawa, wala pa rin. Ano ba yan? Di ba? Imbis na magpumurmur ka, magpasalamat ka na lang sa Diyos. Be grateful to God. Ano ba yung kalagayan natin? Magpasalamat ka sa Diyos. Kasama mo yung pinasasalamatan, yung mga hindi pa nangyayari sa buhay na gusto mong mangyari. Amen. Dalawa po ba natin, church? Palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Signing up. Off na tayo. So, abangan po natin sa madarating na mga Sundays. Di ko alam. Hindi ko alam. Kung hindi na po ng Lord, po sila. Gusto niyo po ba ng isa? Isa pa. Tapusin natin yung number 3. Okay. Number 3 is Shabbat. 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 Okay. Ibig sabihin po noon, the loud shout of praise. Hello! Pag sinabi ng Sophie, purihin natin ang Diyos! Sumigaw tayo! Hallelujah! Pati ito magkamay niya, ano ang kanyang bibig. Hindi makasigaw! Alam niyo po ba may kapangyarihan sa pagsigaw? Hello! Alam niyo po? Okay! Di ba? Sa panahon po, ang Jericho ay close. Ang wall ng Jericho, ang gate ng Jericho ay close. Hindi mapasok. Hindi po napapasok ng mga Israelita. Ang sabi ng Diyos, sabi niya, dali ng kabanatipan, yung mga mandirigma. Magparada kayo. Araw-araw lumikit kayo sa city. Hello? Lumikit kayo. Amin na ako kayong lumikit-likit. Ang sabi ni Moses, huwag kayong anuha. Sabi niya gano'n. Sa paglikit po nila ng 6 days, kung di ako nagkamali, huwag kayong magsalita ng kahit konti. Huwag kayong mag-usap-usap ng kahit konti. Tahimik lang kayo habang sila'y naka-digid-digid, nagmamarcha, nandun yung kabanatipan, nandun yung mga party, nagtagdala ng mga tambuli, ng mga tupa. Hello! Alam niyo po ba, on the 7th day, sabay-sabay kayong sumigaw! Amen! Ano kaya sinisigaw nila? Siyempre, praise the Lord! Hallelujah! Dapat magaling Amen. ang praise leader na praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Shout to God! Shout to the Lord! Amen po ba? At alam nyo, nung
ng isang maliit na David. That's the power of being shouting to the Lord. Amen po ba? Kaya pag sinabing, shout to God! Shout ka naman. Hindi yun. Eh kung nananalo ka na sa atin, grabe kang umiyaw. Amen? Grabe kang umiyaw. Bakit di mo ibigay ang pag-iawin sa Diyos more than doon sa pinananalo mo? Amen po ba? Anong sabi mo? Shout, for He has given us the city. Amen. Shout, for He has given us this land, not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Amen. So the people shouted. Amen. Tapos alam niyo po ba, noong pong matagumpay na pagpasok ni Jesus Christ at mga alagad, nakasakay si Jesus Christ sa asno. Amen? Nakasakay siya tapos yung mga damit ng alagad, nilagay doon sa likod ng asno, pinasakay nila si Jesus. Tapos, nung malapit na po sila sa Jerusalem, alam niyo po ba anong ginawa ng mga alagad? Nagsimulan po sila ng magalang at nagsusumigaw ng malakas na sigaw. Ang sabi ng isang pari, sabi niya, Guro, sabihin ko sa kanila, tumigil sila kasi sa sigaw. Hello? Nasundan niyo po ba yung kwento na yun? Ang sabi po at sumagot siya, sinasabi ko sa inyo na kung tatahimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Hindi po pinipigilan ng Diyos ang ating pagsigaw. Shout! Shout for joy! Shout! Shout for He has given you the victory! Shout! Shout! Hallelujah! Dapat ganyan tayo mga kapatid, magpuri sa Panginoon. Hindi po yun. Shout! Shout for joy! Kanino ka ba sumasayaw? Kanino ka ba nagsashout? Pero sa mga artista, ang galing-galing mo mag-shout. Ang galing mo pumalakpak. Pero sa Diyos, hindi mo magagawa. Sabihin mo sa katabi mo, nakakahiya ka. Amen! Pero, gawin po natin ang Shabbat praise. Amen. We will shout, praise and worship leader. Kailangan madadala niyo po sa pag-shout ang congregation. Amen? The Shabbat praise. Nanaw po ba natin? So praise the Lord. Walang makakapigil sa ating pagsigaw. Huwag nating intindihin. Nakakaya naman sa pagsigaw. Nakakaya sa tabi ko. Nakakaya naman sa cross. Nakakaya. Naku, tuloy ng Panginoon. Sabi ko sa'yo, pag mo hindi ka nakapagsamba, hindi mo na ibigay ang best worship and praise to God. Amen? Kailangan, pag sumamba tayo paglingkod, nag-praise and worship tayo, kailangan na ibigay po natin ang the best kay Lord. At kahit po sa loob ng ating mga tahanan, nag-ano pa rin tayo, nag-yada, nag-toda, nag-shabbat praise pa rin tayo. Amen po ba? Shout pa rin tayo this time! Amen! Kantayin po natin yan. Praise the Lord. Okay, kantayin niya